Kumusta my dear viewers? For today's video, I'm going to share our experience going from Myeongdong to Gyeongbokgung Palace. So previously I shared to you our video of our arrival in Incheon and also the review of our room na kinuha namin sa hotel. So we stayed dito sa Days Hotel located in Myeongdong. So this is our first day. So ang itinerary namin for today is sa umaga punta kami Gyeongbokgung Palace and sa hapon punta kami sa Namsan Tower. Pero bago namin simulan ang aming pagpunta sa Gyeongbokgung Palace, bumili muna kami ng T-Money card sa convenience store and of course tubig. So yung T-Money card, ito yung gagamitin mo sa transportation mo sa subway. So instead of paying cash, card na lang yung gagamitin kasi cashless na yung subway station nila. So yung T-Money card, it cost around 2,500 Korean won. Pero wala pang kasamang load yung card na mabibili mo. So bumili kami ng dalawang T-Money card. So ayan. So 5,000 yung dalawang piraso na T-Money card, which is 2,500 Korean won each. So yung T-Money card, hindi lang sa subway station magagamit yun. You can also use it to pay sa mga convenience store. So at this time, mga 8:30 to 9 AM yung oras na to. And since walang kasamang breakfast yung accommodation namin sa Days Hotel, naghanap din kami ng mga kainan sa area na to. Pero bago kami pumunta sa mga restaurants, bumili muna kami ng T-Money card. Yung T-Money card, you can also buy it kung gusto nyo sa airport. Meron ding available sa airport. Pero yun nga, since dumating kami sa airport, 12 midnight na, sarado na yung mga ibang mga booths doon. Kaya dito na lang kami sa mga convenience store bumili. So ito yung sa labas ng hotel namin. Napakaganda nung kalsada nila. Very first world ang dating. Malawak ang sidewalk. Yung mga ganitong scenario makikita mo lang sa BGC or sa Ayala App and in some township development ng mga malalaking developers. Pero dito sa South Korea, as you can see, parang normal lang sa kanila yung mga ganitong kalawak na sidewalk sa kanilang mga kalsada. We are very fortunate na sa araw na to, maganda yung weather, maaraw at hindi siya umuulan. So naghanap kami kung saan yung papunta dun sa Myeongdong Station. Apparently madami palang exits or subway entrance or exit yung Myeongdong Station. So ito yung isa sa mga to. Parang merong Myeongdong Station exit 1, exit 2, exit 3 hanggang, if I'm not mistaken, hanggang exit 10 yata. So yung unang pinuntahan namin, na mali pala kami ng direction. So naglakad-lakad kami, hindi gumagana yung GPS sa cellphone, so medyo nawawala kami sa portion na to. Pero okay lang naman since first time namin. So sightseeing lang din muna. So ayan, lakad-lakad lang din kami ng konti. Ang araw pala na to is Saturday. So weekend. At sa mga oras na to wala pang masyadong tao sa mga kalsada. Hindi pa masyadong, konti pa lang yung mga bukas ng mga tindahan at this time. So ayan, no-orient pa namin yung aming mapa. Mukhang napaaga kami, sarado pa yung mga ibang tindahan.
And meron ding maraming foreign exchange na mga stores. Tulad nung nabanggit ko sa mga previous videos namin, mas magandang magpalit ng peso to Korean won dito sa Korea, mas mataas. Nung nagpapalit kami sa NAIA, yung palitan is roughly 20 pesos per 1 Korean won. Oh, sorry, baliktad. 1 peso is to 20 Korean won sa Pilipinas. Pero dito sa Korea, yung palitan, merong 1 peso is to 23 Korean won. So at this point, kakain sana kami sa restaurant na to, kaso sarado pa siya. Naglakad-lakad na lang muna kami, and eventually we decided na lang na magtanong. So ayan, bumalik na lang, mali yung napuntahan namin nung una, so bumalik kami sa direction papunta sa aming hotel. Kasi kanina, kumanan kami, supposedly dapat kumaliwa kami para papunta dun sa tamang station na papasukan namin. So ayan, sobrang gandang maglakad sa Seoul, sa mga kanto nila. Hindi katulad dito sa Pilipinas na mausok dahil sa mga jeep, tricycle, o kung ano-ano man. Di rin uso sa kanilang motor, kung mapapansin nyo, walang masyadong traffic sa kalsada na to. Although kapag rush hour, nagkaka-traffic din dito sa Seoul. Pero very efficient talaga yung kanilang transportation system, kasi yung subway system nila, ang daming lines. If I'm not mistaken din, mga 10 lines yata yung buong subway system nila, and kaya mong puntahan yung mga business district within Korea through subway, through mga rail stations lang nila. So ito, naglalakad lang kami. Madami ka rin mga kasalubong na mga turista. Madami din kami nakasalubong na mga Pinoy na turista din sa South Korea. So ayan, andito na kami sa Myeongdong Station, Exit 5. So pababa na kami papunta sa terminal. Ang Myeongdong Station is Line 4, part ng Line 4 or the Blue Line. So color-coded naman yung mga railway lines nila. So hindi naman kayo mawawala. Sundan nyo lang yung mga directions. So katulad din sa Japan, yung mga subway stations din dito sa South Korea ay mayroon ding mga stores na nakapwesto. Pero yun nga, since maaga kaming nakapunta dito, yung ibang mga stalls ay sarado pa. Ayan, nag-open pa lang sila. I think at this time mga 8:30 pa lang to. So hinahanap namin, ang pupuntahan namin is Gyeongbokgung Palace. So from our location, Myeongdong, lilipat pa kami. So ito, tinatry na ng ang aking asawa na pumasok gamit yung card namin. Pero apparently, wala pa pala siyang load. Ayan, kaya pinauna ko muna siya para i-testing niya yung card kung may load. Apparently, wala pala. So, sumunod na ginawa namin is niloadan namin sa machine. So ayan. Sa machine naman, meron namang pipiliin nyo yung English na instructions para mas maliwanag sa inyo. So, madali lang din naman. Kasi kung Korean yung pinili nyo na language, ang hirap maintindihan. Tulad nyan, biglang may lumabas na Korean na notification. So, hindi namin alam anong ibig sabihin yan. So, we are not sure at that point kung may load ba talaga yung T-card namin, kung na-load na siya. So, ang ginagawa muna namin is nag-open kami ng app ng translator.
Pero ang ibig sabihin pala niyan is okay na. Pwede mo nang tanggalin yung card mo dun sa machine. So nagmumukha kaming mga first timer sa punto na to. Pero okay lang yan. There will always be a first time. Ayan, so dinidecode pa namin kung anong ibig sabihin yan. So tinanggal na lang namin yung card. And okay din naman kasi apparent yung ibig sabihin naman yan. You can remove card. Ayan, so pwede mong pindutin yung English na option para yung mga instructions na lalabas ay in English. Ayan, so ang ibig sabihin pala nung notification kanina is it's done. Ayan, so nag-load muna kami ng worth 5,000 Korean won. So ayan, since na-loadan na namin yung card, pumasok na kami sa loob ng terminal. Ayan, accept ka na, nakapasok kami. So from Myeongdong Station, ang pupuntahan namin is Chungmuro Station kasi sa Chungmuro Station, doon yung interchange ng Line 4 and Line 9. Kasi yung Gyeongbokgung Palace is nasa Line 9. So kailangan namin lumipat ng linya. Ang interchange is sa Chungmuro Station. So, hindi naman kayo mawawala. Just, sundan nyo lang yung mga signage. Meron namang mga signage. Color-coded din naman. Again, when in doubt, pwede naman kayong magtanong sa mga guards or sa mga ibang tao na Korean, although yung iba nga lang is hindi marunong mag-English. So at this point, pababa na kami dun sa sakayan na mismo. So again, nakakainggit. First world, may subway station nila. Yung subway station natin dito sa Metro Manila is ginagawa pa lang. And mukhang sa 2027 pa yata magpa-partially open yung Metro Manila subway. So ayan, so just make sure lang na tamang train yung sasakyan nyo para hindi kayo mapunta sa kabilang direction. And just in case naman na namali kayo na nasakyan na train, pwede pa rin naman kayong bumalik, hindi naman kayo magbabayad ulit as long as hindi kayo lalabas nung train station. So ayan, inaantay na lang namin yung train namin. If you want to check yung balance ng T-Money card ninyo, you can do so dun sa app sa phone. Parang merong scanner and NFC scanner, and you can just tap your card and mas-scan na niya kung magkano yung load ng T-Money card niyo. At this point, papasok na kami dun sa loob ng train. And yun nga, since buntis yung aking wife, sumakay siya dun sa seats reserved for pregnant women and PWDs. I'm not sure if yung line na to is napupuno, pero sa time na to maluwag yung train. Pero dahil siguro Saturday to, so hindi siya rush hour. Yan, we already arrived at Chungmuro Station. So Chungmuro, blue line, kulay blue yung mga signage kasi we are in blue line. And lilipat kami sa line 3 or the orange line. So yung blue line is line 4 and yung line 3 is yung orange line. Ayan, so sundan lang yung mga signage. Ayan,
Ganyan. So, paakyat kami papunta sa kabilang linya sa Line 3. So, parang ito yung common station kung saan nagkasalubong ang Line 4 and Line 3. So, ayan. Just follow the signage. May mga toilets din naman if you want to relieve yourself. So, ayan. Makikita nyo sa mga signage yung Line 3 straight ahead. So, malinis. Very malinis. Malinis na malinis yung mga subway nila. Wala kang makitang nakakalat. Hindi rin mausok. Comfortable naman, hindi sobrang malamig, hindi rin mainit. Room temperature yung sa loob ng subway stations. And if you can see dun sa mga walls nila, madaming mga decorations or artworks. So, orange line, ayan. Yan yung pababa, papunta na dun sa orange line. So, hindi naman kayo mawawala. Sundan nyo lang yung linya. Madami namang signages. Sundan nyo lang. And just be attentive din, of course. Kasi baka mamaya kasi magkamali kayo ng sakyan na train or ng mapuntahan. Sobrang taas ng escalator. Hopefully ganito din kaganda yung subway station natin dito sa Metro Manila. Well, Japanese yung gagawa ng subway station natin dito sa Metro Manila, so Japanese engineering. We expect na magaling yung o maganda yung pagkagawa nila. Ayan, so pagbaba mo, meron ka ulit makikitang signages. So nakalagay yung mga arrows. So nakita ko kung saan yung Gyeongbokgung. So sa train na to, so sumakay na kami. So ito na yung train ng Orange Line. Similar lang siya, almost similar lang siya nung train kanina dun sa Line 3. Hindi rin siksikan, so very comfortable. Ayan, so we are leaving Chungmuro Station. May mga LED display naman sa loob ng train kung ano yung next na station na bababaan. So, make sure lang na alam nyo kung ilang stations yung pupuntahan nyo para mas madali nyong or para hindi kayo mawala. So, ayan. Nakababa na kami sa Gyeongbokgung Station. So sa station na to, pag akyat mo sa taas, andun na yung Gyeongbokgung Palace. So madami ding exits sa station na to. So make sure lang din na tama yung pinupuntahan yung exit. Walang escalator, so stairs ka pataas. Although may mga elevators din naman, which is reserved naman for PWDs. So ayan. So ayan, yan yung isa sa mga elevators na ginagamit. And lalabas na kami. So very convenient talaga yung commute mo via subway. Hindi siya mausok, walang traffic. Very timely yung pagdating ng mga train. Although maraming lakaran. So nakakapagod din. So ayan, so medyo malayo-layo yung lalakarin mo from the train.
So kung meron kayong kasama mga senior citizen or for example yung mga nanay ninyo or lola ninyo, if kasama niyo silang mag-tour dito sa South Korea, so sabihan nyo lang sila na madaming lakaran. You can always take the taxi din naman, pero kung kaya nyo namang maglakad, subway is the cheapest na form of transportation dito. So here you go. Ganda. Ito na, malapit na tayong makapag-exit paakyat nung Gyeongbokgung Palace. So ayan, ang ganda ng mga stations talaga niya. May mga artworks pa. Wala rin akong napansin na mga ambulant vendors o mga nanlilimos. So eto na. Yan na yung complex ng Gyeongbokgung Palace. Ayan, sobrang ganda. So, dumating kami dito, yung total journey namin siguro it took around 30 minutes. So dumating kami dito mga 9 or 9:30 in the morning. So nung natatnan na namin, nagsisimula na yung ceremony, yung changing of the guard ceremony. Ayan, so yung nakikita ninyo na parang mga temples, dyan yung Gyeongbokgung Palace. Sobrang laki nung complex na to. I'm not sure kung ilang hectares, pero sobrang laki niya. Mapapagod ka talagang maglakad-lakad para i-explore yung bawat sulok ng palace na to. So ayan, papasok na kami. So in our next video, we're going to show you our exploration ng loob na to. So subscribe lang kayo sa channel namin if you are not yet subscribed. And thank you for watching.